Winasak nila ang kanyang buong mundo. Habang yakap ni Lina ang anak na nilalagnat sa gitna ng bagyo, walang hiyang nagtatawanan sina Rodrigo at Bianca sa loob ng mainit nilang mansyon. Basura ka! Lumayas ka sa pamamahay ko, pandidiri ni Rodrigo. Ngunit mula sa dilim, isang makapangyarihang sasakyan ang huminto para sagipin siya. Pilit siyang tumayo mula sa putikan. Babalik ako at kayo naman ang luluhod. Makakabangon pa ba ang inang pinatay na ang kaluluwa? Basura siya sa buhay ko, Bianca. Isang pagkakamali na hinding-hindi ko na uulitin. Konting tiis na lang at itatapon ko na rin ang amoy kusinang babaeng yan palabas ng mansyong ito. Ang bawat salitang binitawan ni Rodrigo ay tila mga talim na humihiwa sa malamig na hangin ng silid. Ngunit mas malalim ang naging sugat nito sa puso ni Lina na nakatayo sa labas ng pintuan. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Lina ang isang tray ng mainit na sopas. Ang usok ng pagkain ay humahalimuyak, tanda ng ilang oras niyang pagtitiyaga sa harap ng kalan kahit pa ang sarili niyang katawan ay nanghihina na rin. Inihanda niya ang pagkaing ito para sa kanilang anak na si Diego na kasalukuyang nakahiga sa itaas at pilit nilalabanan ang mataas na lagnat. Ang pawis sa noo ni Lina ay hindi pa natutuyo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa pagod. Ngunit ang lahat ng sakripisyong yon ay tila naging abo sa isang iglap dahil sa narinig. Dahan-dahan niyang isinilip ang kanyang balintataw sa siwang ng pinto. Doon ay nakita niya ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan siyang mahalin hanggang sa huling hininga na nakayakap sa isang babaeng nagngangalang Bianca. Ang babae ay lalong nagpakitang gilas sa kanyang marangyang pananamit. Ang kanyang mga kuko ay maayos ang pagkakamanicure, malayo sa mga kamay ni Lina na puno ng kalyo at amoy ng mga pampalasa sa kusina. Nagtatawanan sila habang pinag-uusapan ang kanyang paghihirap. Na tila ba ang kanyang buong pagkatao ay isang malaking biro lamang sa kanilang mga mata. Ang tray na hawak ni Lina ay unti-unting kumiling. Ang tunog ng porselana na tumama sa matigas na sahig ay bumasag sa katahimikan ng gabi na nagresulta sa pagkalat ng mainit na sopas sa kanyang mga paanan. Hindi niya naramdaman ang hapdi ng mainit na likido sa kanyang balat dahil ang manhid na nararamdaman ng kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang bawat singhap ay tila may kasamang bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas upang pasanin ang bigat ng kanyang pighati. Bumukas ng malakas ang pinto at lumabas si Rodrigo na may bakas ng galit sa kanyang mukha. Walang bahid ng pagsisisi o pag-aalala, tiningnan niya si Lina ng may pandidiri. Sa likod niya ay lumitaw ang matayog na figura ni Doña Carmen, ang kanyang biyenan na palaging may hawak na rosaryo, ngunit ang bawat salita ay tila laso na nanggagaling sa isang ahas. Hindi lumapit ang matanda upang tulungan siya. Sa halip ay naglapag ito ng isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa. Lina, huwag ka nang magdrama. Alam namin ang lahat ng kalokohan mo. Ang malamig na tinig ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Inilabas ng matanda ang mga retrato, mga larawang kuha sa madidilim na anggulo na nagpapakita kay Lina na tila may kasamang ibang lalaki. Alam ni Lina na ang mga ito ay gawa-gawa lamang, mga kasinungalingang binuo upang sirain ang kanyang dangal. Ang isang babaeng hindi marunong magpahalaga sa pangalan ng Valenzuela ay walang karapatang manatili rito at lalong wala kang karapatang maging ina kay Diego. Napasinghap si Lina. Ang kanyang kamay ay agad na napahawak sa kanyang dibdib. Mami, alam niyo pong hindi totoo yan. Para sa pamilyang ito, ibinigay ko ang lahat. Kahit ang sarili kong kaligayahan, kinalimutan ko na para lang mapagsilbihan kayo. Stop it, Lina! You're just making it worse.
Pagputol ni Rodrigo sa kanyang pananalita. Ang boses nito ay puno ng inis. Bianca is right. You're just a burden. Isang pabigat na nagpapababa sa imahe ko. Pirmahan mo na ang mga papel na ito. Ibigay mo ang kustodya ni Diego sa amin. At aalis ka rito ng tahimik. Kung hindi, titiyakin ni Mami na mabubulok ka sa kulungan dahil sa pagnanakaw ng mga alahas ng pamilya. Tinitigan ni Lina ang ballpen na inabot sa kanya ni Doña Carmen. Sa bawat segundong lumilipas, tila naririnig niya ang mahinang ubo ni Diego mula sa itaas na palapag, ang tanging dahilan kung bakit pa siya humihinga. Ngunit ngayon, ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanyang anak mula sa kahihiyan ng isang iskandalo ay ang talikuran ng sarili niyang karapatan bilang ina. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay, isang sakit na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Ano, Lina? Magmamatigas ka pa ba? Muling tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na bulong na puno ng banta. Gawin mo ito para kay Diego. Isipin mo ang kinabukasan ng bata. Gusto mo bang lumaki siyang ang tingin sa kanyang ina ay isang kriminal? Isang babaeng Makati. Ang dulo ng bolpen ay dahan-dahang sumayad sa puting papel. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagtutol, ngunit ang katahimikan ng gabi ay tila mas lalong nagpabaon sa kanya sa kumunoy ng kawalang pag-asa. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, dahil sa nagbabadyang mga luha, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan, isang tanong na nag-iiwan ng malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang inosenteng puso para sa kasalanang hindi naman niya ginawa? At mayroon pa bang puwang ang liwanag sa isang buhay na tuluyan ng nilamon ng kadiliman ng pagtataksil? Ang bawat titik ng kanyang pangalan sa ibabaw ng puting papel ay tila mga patak ng dugo na dahan-dahang umaagos mula sa kanyang sugatang puso. Sa pagbitaw ni Lina sa ballpen, naramdaman niya ang isang matinding kawalan, na tila ba ang kanyang huling hininga ay ninakaw ng mga taong nasa harap niya. Agad na hinablot ni Doña Carmen ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang tinititigan ang lagda na nag-aalis kay Lina ng karapatang tawaging ina. Walang bakas ng awa sa mukha ng matanda, tanging ang mapait na ngiti ng isang reynang nagtagumpay sa pagpapatalsik sa isang kaaway. Hindi pa natatapos ang paghihirap ni Lina dahil dahan-dahang lumapit si Bianca sa kanya. Ang bango ng mamahaling pabango nito ay tila laso na sumusuffocate sa natitirang lakas ni Lina. Walang sabi-sabing hinawakan ni Bianca ang kaliwang kamay ni Lina at pilit na hinubad ang kanyang simpleng singsing sa kasal. Ang bakal ng singsing ay gumuhit sa balat ni Lina, nag-iiwan ng mapulang marka bago ito tuluyang natanggal. Look at this piece of trash, Rodrigo. Masyadong mura para sa isang Valenzuela. Ang pangungutya ni Bianca habang tinitingnan ng singsing bago ito buong laya na itinapon sa basurahan sa sulok ng silid. Ang bawat salita ni Bianca ay tila isang sampal na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na saktan. Please, kahit sandali lang, hayaan niyo muna akong makita si Diego. Ang pagsusumamo ni Lina, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa matinding pag-iyak. Hindi siya pinansin ni Rodrigo na noon ay nakatalikod na. Tila ba ang presensya ni Lina ay isang mantsa na ayaw na niyang makita pa. Sa kabila ng panghihina, nagmadaling tumakbo si Lina paakyat sa silid ng kanyang anak. Doon, nakita niya ang munting si Diego na mahimbing na natutulog. Ang pisngi ay namumula pa rin dahil sa lagnat. Dahan-dahan siyang lumapit at hinaplos ang noo ng bata. Ang bawat haplos ay puno ng pangungulila at panalangin. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang simpleng pulang bracelet na gawa sa sinulid na siya mismo ang naghabi. Isinuot niya ito ng dahan-dahan sa pulso ng anak, kasabay ng isang pangakong baon sa kanyang kaluluwa. Hindi ito ang huli, anak. Hahanapin ka ni Mama.
babalik ako para sa'yo. Ang kanyang pabulong na panata bago niya hinalikan ang noo ni Diego sa huling pagkakataon. Ang init ng balat ng anak ay tila tumatak sa kanyang mga labi, isang alaala na hinding-hindi niya hahayaang maglaho. Ngunit ang sandaling iyon ng katahimikan ay agad na binuwag ng pagpasok ng dalawang gwardya. Walang pakundangan nilang hinawakan ang mga braso ni Lina at kinaladkad siya palabas ng silid. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa sahig. Habang pilit siyang nagpupumiglas, ang kanyang mga sigaw ay pilit na kinakain ng katahimikan ng mansyon. "Rodrigo, huwag mong gawin ito! Anak ko si Diego!" Ang kanyang huling pagsusumamo bago siya tuluyang inilabas sa malaking pintuan ng bahay. Ang labas ng mansyon ay tila nakikisama sa kanyang pighati. Ang malakas na ulan ay agad na bumasa sa kanyang manipis na damit. Ang bawat patak ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang malaking gate ng mga Valenzuela ay dahan-dahang sumara na naglalayo sa kanya sa tanging kayamanan na meron siya, ang kanyang anak. Napaluhod si Lina sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal ng gate habang ang kanyang muka ay nakatingala sa langit. Hinahayaang ang ulan at luha ay magsama sa kanyang mga pisngi. Ang bawat kidlat na nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan ay tila nagpapakita ng kanyang kawalang pag-asa. Ang putik ay dumidikit sa kanyang balat, isang simbolo ng kanyang pagbagsak mula sa pagiging asawa tungo sa pagiging isang basurang itinapon sa lansangan. Ang kanyang mga kuko ay nagsisimula ng magdugo dahil sa pagkakapit sa bakal, ngunit hindi niya maramdaman ang sakit. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sariling puso na tila isang tambol na unti-unting nawawalan ng lakas. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, sa putikan, isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang liwanag nito ay tila tumatagos sa kanyang malabong paningin. Isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Ang makina nito ay naglalabas ng mahinang init na pansamantalang nagpabawas sa ginaw na kanyang nararamdaman. Ang pinto sa likuran ay dahan-dahang bumukas at isang anino ng isang tao ang lumitaw mula sa loob. Ang kanyang malay ay unti-unti nang naglalaho. Ang kanyang katawan ay tuluyan nang isinusuko ang laban sa lamig at pagod. Sa huling sandali bago tuluyang magdilim ang kanyang mundo, isang katanungan ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Ang liwanag bang ito ay ang simula ng kanyang kaligtasan o isa lamang itong panibagong hakbang patungo sa isang mas malalim pang impyerno na susubok sa kanyang natitirang pananampalataya? Ang liwanag ng puting kisame ng klinika ang unang bumati sa namumuong paningin ni Lina. Ang amoy ng gamot at malinis na sapin ay tila isang estrangherong sumasalubong sa kanyang paggising mula sa isang mahabang bangungot. Sa kanyang tabi, isang babaeng may hawak na mga papeles ang naghihintay. Isang kinatawan mula sa ahensya na nagmamay-ari ng itim na sasakyang sumagip sa kanya mula sa putikan. Doon niya nalaman ang naging kapalit ng kanyang kaligtasan. Upang mabayaran ang utang ng kanyang pamilya at makapagsimula ng bagong buhay na malayo sa pangil ng mga Valenzuela, kailangan niyang lisanin ang Pilipinas. Ang kanyang destinasyon ay ang lungsod ng Paris, hindi bilang isang turista, kundi bilang isang manggagawang handang lumubog sa hirap para sa kinabukasan ng anak na naiwan. Lumipas ang mga buwan na tila mga mabibigat na hakbang sa isang masukal na daan. Ang ganda ng Paris na madalas niyang makita sa mga magasin ay hindi ang Paris na kanyang naranasan. Para kay Lina, ang lungsod na ito ay binubuo ng malalamig na kalsada, mga matatayog na gusaling tila walang pakialam sa kanyang pag-iral, at ang hanging kasing talim ng yelo na tumatagos sa kanyang manipis na jacket. Ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa paghawak ng walis at basahan, paglilinis
ng mga malalawak na mansyon ng mga Pranses na hindi man lang marunong bumanggit ng kanyang pangalan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malambot, ngayon ay puno na ng kalyo at sugat dahil sa matapang na kemikal ng mga panlinis. Kaya mo ito, Lina, para kay Diego, ang palagi niyang pabulong na dasal sa sarili tuwing nararamdaman niya ang pagnanais na sumuko. Sa bawat sahod na kanyang natatanggap, halos wala siyang itinatira para sa sarili. Ang bawat sentimo ay kanyang iniipon upang ipadala sa Pilipinas sa pag-asang kahit paano ay makarating ito sa kanyang anak sa pamamagitan ng lihim na tulong ni Manang Rosa. Tuwing gabi, sa loob ng kanyang maliit at madilim na silid, inilalabas niya ang nag-iisang lukot na litrato ni Diego. Ang mga gilid nito ay kupas na dahil sa dalas ng kanyang paghaplos at ang papel ay may mga tuyong marka ng luha na tila mga mapa ng kanyang pangungulila. Isang gabi, habang ang nyebe ay dahan-dahang bumabalot sa mga kalsada ng Place Vendôme, natapos si Lina sa paglilinis ng isang malaking tindahan ng mga alahas. Sa labas ng tindahan, nakita niya ang isang matandang babaeng Pilipina na marangya ang pananamit ngunit tila nahihirapang huminga. Ang matanda ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay namumutla at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Walang pag-aalinlangang binitawan ni Lina ang kanyang mga kagamitan at mabilis na lumapit upang alalayan ang matanda. Bago pa ito, tuluyang bumagsak sa malamig na semento. "Ma'am, huminga po kayo ng malalim. Huwag po kayong matakot. Nandito ako." Ang mahinahong sabi ni Lina habang maingat na inuupo ang matanda sa isang malapit na bench. Hinubad niya ang kanyang sariling scarf at ibinalot ito sa leeg ng matanda upang magbigay ng init. Ang bawat pintig ng puso ni Lina ay puno ng kaba, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag sa pag-aalaga. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabagal at hirap na paghinga ng matanda na unti-unting kumakalma dahil sa pagkalinga ni Lina. Dinala ni Lina ang matanda sa pinakamalapit na ospital at hindi siya umalis sa tabi nito hanggang sa matiyak na ligtas na ang kalagayan nito. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang matandang babae ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Tiningnan niya si Lina mula ulo hanggang paa. Ang gusot na damit nito, ang mga kamay na halatang pagod sa trabaho, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Hinawakan ng matanda ang magaspang at sugatang kamay ni Lina, isang hawak na puno ng pasasalamat at pagkilala. "Bakit mo ako tinulungan, iha? Hindi mo man lang ako kilala." Ang mahinang tanong ng matanda na nagpakilalang Madame Corazon, isang sikat at iginagalang na pangalan sa mundo ng sining at alahas. Ngunit sa sandaling iyon, siya ay isa lamang lola na nangangailangan ng karamay. Ngumiti si Lina nang may bahid ng lungkot. "Dahil alam ko po ang pakiramdam ng mag-isa sa gitna ng lamig, ma'am. At dahil naniniwala po ako na walang sino man ang dapat iwanan kapag sila ay nahihirapan." Tinitigan ng matagal ni Madame Corazon ang mga kamay ni Lina. May nakita siya sa mga daliring iyon na hindi nakikita ng karaniwang tao. Isang potensyal, isang talino na nakatago sa ilalim ng mga kalyo. Ang bawat sugat sa kamay ni Lina ay tila nagsasabi ng isang kwento ng katatagan na bihirang matagpuan sa mga taong sanay sa karangyaan. "May mahika ang mga kamay mo, iha. Hindi lamang ito pampunas ng dumi. May kakayahan itong lumikha ng isang bagay na mananatiling maganda magpakailanman." Ang makahulugang sabi ni Madame Corazon habang hinihimas ang palad ni Lina. Ang mga salitang yon ay tila isang mainit na haplos sa naninigas na puso ni Lina. Isang liwanag na hindi niya inaasahang sisikat sa gitna ng kanyang kalbaryo sa Paris. Ngunit sa kabila ng pagkakataong ito, isang masakit na balita ang naghihintay kay Lina mula sa kanyang tinubuang lupa. Isang liham ang nakarating sa kanyang mga kamay, naglalaman ng impormasyong muling dudurog
sa kanyang unti-unti nang nabubuong pag-asa. Sapat na ba ang mahikang sinasabi ni Madam Corazon upang mabawi ni Lina ang lahat ng kinuha sa kanya? O sadyang selyado na ang kanyang kapalaran bilang isang inang habambuhay na lamang tatanaw mula sa malayo? Ang sining ng pag-aalahas ay parang pag-ibig, Lina. Kailangan nito ng matinding init at presyon bago maging isang hiyas na hinding-hindi mabubasag ng panahon. Ang mga salitang ito ni Madam Corazon ay nagsilbing mitya ng isang bagong apoy sa loob ng naghihingalong kaluluwa ni Lina. Sa loob ng maliit ngunit eleganteng atelier sa Paris, inalok ng matanda ang isang pagkakataong kailanman ay hindi pinangarap ng isang hamak na domestic helper. Tinanggap ni Lina ang hamon, hindi dahil sa hangaring yumaman, kundi dahil sa pangakong binitawan niya sa kanyang sarili na balang araw, siya ang magiging pinakamatibay na diamanteng yuyurak sa lahat ng mapangaping Valenzuela. 5 taon ang lumipas na tila isang mahabang ritual ng paglilinis at pagpapakinis. Ang bawat araw ni Lina ay nagsisimula sa paghawak ng mga kasangkapang kasing talim ng kanyang mga hinagpis. Ang bawat paghasa niya sa isang magaspang na bato ay tila pag-ukit sa sarili niyang pusong sugatan. Sa tuwing dumadaloy ang pawis sa kanyang noo at ang mga daliri niya ay nagsisimulang manginig sa pagod, iniisip niya ang mukha ni Diego. Ang bawat mukha o facet ng diamanteng kanyang hinuhubog ay katumbas ng bawat luhang ibinuhos niya noong gabing itinapon siya sa putikan. Ang kanyang sakit ay naging sining at ang kanyang galit ay naging perpektong disenyo na walang kapintasan. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang tagumpay sa sining, isang madilim na katotohanan ang bumulaga sa kanya. Isang hapon, habang nililinis niya ang mga lumang gamit ni Madam Corazon, natuklasan niya ang isang kahon na naglalaman ng mga sulat na matagal na niyang ipinapadala sa Pilipinas. Ang bawat sobre ay may tatak na "Return to Sender" at ang ilan ay may mga bakas ng pagkapunit na tila ba naging laruan ng isang malupit na kamay. Doon niya natanto ang tindi ng kasamaan ni Doña Carmen. Hindi lamang siya inilayo sa kanyang anak, kundi pilit ding binura ng matanda ang kanyang pag-iral sa puso ni Diego. Ang lahat ng perang pinaghirapan niya, ang bawat salitang isinulat niya para sa anak, ay itinuring lamang na basura ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang galit na naramdaman ni Lina ay hindi na tulad ng dati na humahantong sa paghagulgol. Ngayon, ito ay isang malamig at matalim na determinasyon. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng naging kasing tigas ng diamanteng kanyang hinahawakan. "You've crossed the line, Doña Carmen. You didn't just take my son, you tried to kill the memory of his mother. But I'm not dead. I'm just getting started." Ang pabulong niyang banta habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga palad sa mga punit na sobre. Sa kasamaang palad, ang kanyang bagong lakas ay sinubok ng isang matinding pamamaalam. Ang kalusugan ni Madam Corazon ay tuluyan ng bumigay. Sa huling sandali ng matanda sa ospital, hinawakan nito ang kamay ni Lina nang may matinding pagmamahal. Ipinamana niya kay Lina ang buong atelier at ang kanyang sikat na pangalan sa industriya ng alahas. Para kay Madam Corazon, si Lina ang kanyang pinakamagandang obra maestra, isang babaeng hinubog ng sakit upang maging isang reyna. Sa pagpikit ng mga mata ng kanyang tagapagligtas, naramdaman ni Lina ang bigat ng isang bagong korona, ngunit kasabay nito ay ang paglaya ng kanyang lumang sarili. Sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang bagong opisina, tinitigan ni Lina ang kanyang refleksyon. Hawak ang isang matalim na gunting, dahan-dahan niyang pinutol ang kanyang mahabang buhok na simbolo ng kanyang pagiging sunod-sunuran noon. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila mga tanikala ng nakaraan na tuluyan ng naputol. Nagsuot siya ng isang eleganteng itim na damit na bumabalot sa kanyang mas matatag na tindig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot,
Ngayon ay nagniningning na sa talino at awtoridad. Wala na si Lina. Ang babaeng nauto niyo, ang babaeng nyurakan niyo, ay ibinaon ko na sa limot. Ang kanyang deklarasyon sa gitna ng katahimikan ng silid. Inayos niya ang kanyang kwelyo at isinuot ang isang mamahaling singsing na siya mismo ang nagdisenyo. Ang bawat kislap nito ay tila nagbabadya ng isang bagyong paparating sa Maynila. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong kapangyarihan at yaman, isang katanungan ang pilit na gumugulo sa kanyang isipan habang tinititigan ang litrato ng kanyang anak. Matapos ang 5 taon ng pananahimik at pagbabago, makikilala pa kaya ng isang anak ang init ng yakap ng isang inang tila naging bato na ang puso dahil sa matinding pag-asam sa katarungan? Ang paglapat ng mga gulong ng eroplano sa semento ng paliparan ay tila isang hudyat ng muling pagkabuhay. 7 taon na ang nakalilipas mula nang lisanin ni Lina ang lupang ito nang may basag na puso, basang damit mula sa ulan, at isang pangalang niyurakan ng putik. Ngunit sa pagbaba niya mula sa marangyang bahagi ng sasakyang panghimpapawid, ang hanging sumalubong sa kanya ay hindi na kasing pait ng dati. Ang init ng araw ng Maynila ay tila humahalik sa kanyang balat, na tila ba kinikilala ang pagbabalik ng isang reynang matagal nang nawala sa sariling kaharian. Hindi na siya ang babaeng nakayuko habang hila ang isang lumang maleta. Ngayon, bawat hakbang ni Isabela Santos ay puno ng awtoridad. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa makinis na sahig ng paliparan ay tila isang martsa ng tagumpay. Sinalubong siya ng kanyang mga tauhan na may kasamang paggalang at mga ngiting puno ng paghanga. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata, tanging ang ningning ng talino at ang lamig ng isang pusong dumaan sa matinding apoy bago naging diamante. Mabilis siyang dinala ng isang itim na sasakyan patungo sa gitna ng lungsod. Habang pinagmamasdan niya ang mga pamilyar na kalsada mula sa bintana, tila bumabalik sa kanyang gunita ang bawat pait na kanyang pinagdaanan. Ngunit sa halip na luha, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya na ang bawat kanto ng lungsod na ito ay naging saksi sa kanyang paghihirap. At ngayon, magiging saksi naman ang mga ito sa kanyang pagbangon. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusali na may nakasulat na Corazon at Isabela sa malalaking titik na ginto. Ito ang kanyang bagong tahanan, ang bunga ng kanyang dugo at pawis sa Paris. Ang disenyo ng butik ay moderno, ngunit may tatak ng kulturang Pilipino, isang pagkilala sa kanyang pinagmulan at sa matandang babaeng nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Sa loob, ang bawat hiyas na nakadisplay ay tila may sariling kwento, nagniningning sa ilalim ng mga eleganteng ilaw. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng butik na ito ay hindi ang mga diamante, kundi ang lokasyon nito. Sinadya ni Isabela na itayo ang kanyang tindahan ng eksaktong kaharap ng jewelry store ng mga Valenzuela. Mula sa malaking salamin ng kanyang opisina sa 2nd palapag, tanaw na tanaw niya ang tila kumukupas at nawawalan na ng siglang tindahan ng kanyang mga kaaway. Ang dating tinitingala at makapangyarihang establishmento ay mukhang maliit at luma na ngayon sa kanyang mga mata. Tumayo si Isabela malapit sa bintana. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa hangin habang pinagmamasdan niya ang pagdaan ng mga sasakyan sa ibaba. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay tila nagbibigay daan sa mga bulong ng nakaraan. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na pananabik na makitang muli ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng tindahan ng mga Valenzuela. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Isabela ang pagbukas ng pinto at ang paglabas ng isang lalaking pamilyar ang tindig. Si Rodrigo. Kahit mula sa malayo,
Bakas pa rin sa lalaki ang pagiging arogante, ngunit may kung anong bigat sa kanyang mga balikat na hindi niya naitatago. Hindi na siya ang makapangyarihang hari na kilala ni Lina noon. Tila isa na lamang siyang anino ng nakaraan na unti-unting nilalamon ng sarili niyang mga pagkakamali. Hinigpitan ni Isabela ang hawak sa kanyang tasa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila bumibilis sa bawat segundong nakatitig siya sa lalaking ama ng kanyang anak, ang lalaking pumatay sa kanyang pangarap. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, huminga siya ng malalim at dahan-dahang uminom ng kape. Ang bawat lagok ay tila nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Welcome back to Manila, Rodrigo. Ang pabulong niyang bati. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng silid. Sana ay handa ka na dahil ang bagyong hindi mo inakalang babalik ay narito na upang bawiin ang lahat ng kinuha mo. Ngunit sa gitna ng kanyang malamig na panonood, isang munting anino ang lumabas mula sa likurang bahagi ng sasakyan ni Rodrigo. Isang batang lalaki na may suot na uniporme sa eskwelahan na ang bawat galaw ay tila humuhukay sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Isabela. Ang kanyang paningin ay biglang lumabo dahil sa mga luha na hindi niya napigilang bumalong. Ang bata bang yon ang naging kapalit ng lahat ng kanyang pagsisikap at sapat na ka? Ang loob ng butik na Corazon at Isabela ay tila isang santuwaryo ng karangyaan kung saan ang bawat sulok ay kababakasan ng sining at pagsisikap. Ang bawat piraso ng alahas na nakahimlay sa loob ng mga kristal na lalagyan ay nagniningning, tila mga bituing nagnanais magkwento ng kanilang pinagmulan. Ang katahimikan ng silid ay nabasag lamang ng dahan-dahang bumukas ang pintong kristal na nagdulot ng malambing na tunog mula sa isang maliit na kampanilyang ginto na nakasabit sa itaas. Pumasok ang isang babaeng balot ng kayabangan. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at ang bawat kislap ng kanyang suot na sequins ay tila sumisigaw ng atensyon. Si Bianca yon. Ang babaeng naging mitya ng pagkawasak ng buhay ni Lina. 7 taon na ang nakalilipas. Sa kanyang pagpasok, agad niyang inilibot ang kanyang mga mata sa paligid ng may bakas ng pangungutya. Hindi namumukaan si Isabela na noo ay nakatalikod at abala sa pagsusuri ng isang diamante. Ang bawat galaw ni Bianca ay puno ng pag-uutos. Tila ba pag-aari niya ang bawat espasyong kanyang tinatapakan. Excuse me, is anyone working here? Ang tagal naman. I have a very important event to attend to. Ang mataray na tinig ni Bianca ay umaling-awngaw sa loob ng butik. Lumapit siya sa isa sa mga display case at dinuro ang isang kwintas na gawa sa bihirang perlas. And this? Is this even real? Bakit parang ang baduy ng design? It looks so cheap, just like this place. Dahan-dahang humarap si Isabela. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado at kasing kinis ng porselana. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha tuwing makikita ang babaeng ito, ngayon ay tila 2 malalim na lawa na handang lumunod sa sinumang mangahas na lumapit. Good afternoon, madam. I am Isabela Santos, the owner of this boutique. Ang mahinahong panimula ni Isabela, ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi matatawaran. I couldn't help but overhear your comment. It's quite interesting that you find our pieces cheap. Nanlaki ang mga mata ni Bianca nang makita ang mukha ni Isabela. May pamilyar na kurot sa kanyang alaala. Isang anino ng nakaraan na pilit niyang ibinaon, ngunit agad niya itong iwinaksi dahil sa sobrang tiwala sa sarili. Oh, so you're the owner? Well, Miss Santos, I'm used to high-end brands from Europe. Baka naman kasi second-rate materials lang ang gamit niyo rito. Ngumiti ng tipid si Isabela, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Actually, madam, those are South Sea pearls, meticulously selected for their luster and perfection. It takes a certain level of class and deep understanding of art to appreciate their true value. Sabi nga nila, only cheap people see cheap things.
because they can only recognize what reflects their own soul. Ang katahimikan sa loob ng butik ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang ilang mga mayamang customer na naroon ay napalingon at nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mahihinang tawa ay tila mga tuksog na tumatama sa mukha ni Bianca. Namula sa galit ang babae, ang kanyang mga kamay ay napakuyom sa kanyang mamahaling bag. How dare you? Do you even know who I am? I can buy this whole shop and fire you in an instant. I highly doubt that, madam. Ang kalmadong sagot ni Isabela habang dahan-dahang inaayos ang kanyang sariling hikaw. This shop is not for sale, and my reputation is built on talent, not on someone else's money. If you're looking for something more suited to your taste, maybe the department store across the street has something in plastic? Nanginginig sa hiyang naramdaman. Wala nang nagawa si Bianca kundi ang tumalikod at magmartsa palabas. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang mabilis na pag-atras ng isang natalong sundalo. Ngunit bago pa man niya tuluyang mabuksan ang pinto, muli itong bumukas mula sa labas. Isang lalaking may seryosong mukha at bihis na bihis ang pumasok. Si Rodrigo. Agad na lumapit si Bianca kay Rodrigo. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa galit patungo sa pagkukunwari ng pagiging biktima. Rodrigo! You won't believe how this woman insulted me. We should leave this place right now. Ngunit hindi sumunod si Rodrigo. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa sahig, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa babaeng nakatayo sa gitna ng butik. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, at ang kulay sa kanyang mukha ay tila unti-unting naglaho. Tumingin siya kay Isabela, pilit na hinahanap ang anino ng babaeng dati niyang minaliit at itinapon. Lina? Ang pabulong na tanong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng gulat at hindi matanggap na katotohanan. Tinitigan siya ni Isabela ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang sakit, tanging isang malamig na kawalan na tila mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sa sandaling iyon, ang hangin sa pagitan nila ay tila naging kasing talim ng isang diamante, handang humiwa sa anumang natitirang ugnayan ng nakaraan. Mababawi pa ba ng isang salita ang 7 taon ng katahimikan? O ang pangalang binigkas ni Rodrigo ay isa lamang hudyat ng mas matinding pagkawasak na hindi pa niya inaasahang darating? Ang katahimikan sa loob ng butik ay tila naging isang makapal na pader na naghihiwalay sa nakaraan at sa kasalukuyan. Tinitigan ni Isabela si Rodrigo nang walang bahid ng pagkilala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at kasing tigas ng mga diamanteng nakapaligid sa kanila. Ang panginginig ng boses ni Rodrigo ay sapat na upang malaman ni Isabela na ang lalaking ito ay ginagambala na ng kanyang sariling konsensya. Ngunit hindi siya magpapadala sa sandaling iyon ng kahinaan. I'm sorry, Mr. Valenzuela, but I think you have the wrong person. Ang kalmadong sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay walang pait, kundi isang formalidad na mas masakit pa kaysa sa harapang pag-atake. I am Isabela Santos. Marami na ang nagsabing may kamukha ako, but I assure you, we haven't met before. Napaatras si Rodrigo, ang kanyang balintataw, ay tila pilit na binabasa ang bawat linya sa mukha ni Isabela. Sa tabi niya, si Bianca ay nanggagalaiti sa selos at hinala. Ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakabaon sa braso ni Rodrigo. Ngunit hindi na sila pinansin ni Isabela. Tinalikuran niya sila upang asikasuhin ang ibang mga customer. Iniwan silang dalawa na nakatayo sa gitna ng butik na puno ng pagdududa at kaba. Kinabukasan, sa loob ng kanyang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng isang prestihiyosong paaralan, tila tumigil ang mundo ni Isabela. Mula sa likod ng madilim na salamin ng kotse, nakita niya ang isang batang lalaki na lumalabas mula sa gate. Ang bata ay may tindig na katulad ni Rodrigo, ngunit ang mga mata nito, ang malulungkot at mapupungay na mga mata, ay ang mga matang gabi-gabi niyang nakikita
sa kanyang mga panaginip, si Diego. Ang kanyang anak na 7 taon niyang hindi nayakap. Naramdaman ni Isabela ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tila isang mabilis na martsa na nagpapahina sa kanyang buong katawan. Lalabas sana siya ng sasakyan nang biglang huminto ang sasakyan ng mga Valenzuela sa tapat ng bata. Lumabas si Bianca at sa halip na isang mainit na salubong, isang marahas na hila sa braso ang iginawad nito kay Diego dahil lamang sa bagal ng pagkilos ng bata. Ang sakit na nakita ni Isabela sa mukha ng kanyang anak ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Hindi pa natatapos ang pighati ni Isabela nang makita niyang huminto si Diego sa tabi ng isang kaibigan habang hinihintay ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Narinig niya ang boses ng kanyang anak mula sa siwang ng kanyang bintana. "Bakit hindi ka hinahatid ng totoong mami mo?" tanong ng kalaro nito. Yumuko si Diego. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang bag. Wala na siyang kwenta. Ang pabulong na sagot ni Diego, ang boses ay puno ng puot na itinanim ng ibang tao. "Sabi ni Lola, magnanakaw ang nanay ko. Iniwan niya ako dahil mas pinili niya ang ibang lalaki at ang pera. Ayaw ko na siyang makita kahit kailan." Ang bawat salita ni Diego ay tila isang laso na dumanay sa mga ugat ni Isabela. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang anak na tanging dahilan ng kanyang pagbangon ay ang tao mismong may matinding galit sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Isabela ang init ng mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pilit niya itong pinigilan. Ang kanyang ibabang labi ay kagat-kagat niya ng napakahigpit hanggang sa malasahan niya ang alat ng sariling dugo. Ang hapdi nito ay nagsilbing paalala na hindi pa tapos ang laban. Napansin ni Isabela ang isang maliit na bagay na nakasabit sa gilid ng bag ni Diego habang pasakay ito sa sasakyan. Isang kupas at himulmulin na napulang bracelet na gawa sa sinulid. Ang pulang tali na iniwan niya 7 taon na ang nakalilipas. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingang itinanim sa isipan ng bata, ang munting alaala ng kanyang ina ay nananatili pa ring nakakapit sa kanya. Ang munting liwanag na yon ang nagbigay kay Isabela ng lakas upang punasan ang kanyang mga luha at ituwid ang kanyang tindig. Hindi niya hahayaan na tuluyang mabulag ang kanyang anak sa mga dumi ng mga Valenzuela. Ang kanyang pag-ibig ay magsisilbing tubig na maglilinis sa lahat ng putik na itinapon sa kanyang pangalan. Sa gitna ng kanyang matinding pighati, isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lamang para sa paghihiganti, kundi para sa kaligtasan ng kaluluwa ng kanyang anak. Nabalik lamang ang diwa ni Isabela nang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng upuan. Ang kanyang sekretarya ang nasa kabilang linya. Ang boses nito ay pununo ng pag-aalangan. "Miss Santos, tumawag po ang opisina ni Doña Carmen Valenzuela. Tinatanggap po niya ang inyong imbitasyon para sa isang private tea party sa inyong opisina sa susunod na linggo." Huminga ng malalim ni Isabela. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa dumudugo niyang labi. Ang unang hakbang patungo sa pinakamalalim na bahagi ng lungga ng ahas ay nakaplano na. Handa na ba si Isabela na harapin ang babaeng kumuha ng lahat sa kanya? O ang tea party na ito ay magiging isang bitag na muling dudurog sa kanyang puso bago pa man niya mabawi ang kanyang anak? Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng opisina ni Isabela ay tila walang lakas na pasiglahin ang namamayaning lamig sa loob ng silid. Ang bawat kagamitan ay maayos na nakapwesto. Ang halimuyak ng mamahaling kandila ay humahalo sa amoy ng bagong timplang tsa. Ngunit sa likod ng perpektong kaayusang ito, may isang bagyong tahimik na naghihintay. Dahan-dahang bumukas ang pintong gawa sa mabigat na kahoy at pumasok ang isang babaeng ang bawat hakbang
ay tila nagiiwan ng bakas ng yelo sa sahig. Si Doña Carmen Valenzuela. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang suot na ternong asul ay walang bahid ng gusot at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang mamahaling bag. Sa kanyang mukha ay mababakas ang isang nangiti na tila isang maskara. Maganda tingnan, ngunit walang buhay. Tinitigan niya si Isabela nang may pagtataka na hinaluan ng lihim na pangungutya. Tila sinusubukang hanapin ang bakas ng dumi sa ilalim ng nagniningning na anyo ng babaeng nasa kanyang harapan. You have a very impressive office, Miss Santos. Ang panimula ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay tila isang malambot na seda na may nakatagong tinik. I rarely accept invitations like this, but I must admit, I was curious about the woman who is suddenly the talk of the town. Ngumiti si Isabela, isang ngiting kasing kinis ng porselana. I am honored, Doña Carmen. Please, have a seat. Ang tsa ay bagong timpla, direkta pa mula sa France. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang mainit na likido sa tasa. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Tila sumasabay sa dahan-dahang pag-ikot ng tadhana. Umupo ang matanda nang may mataas na tindig. Alam mo, Iha, ang mukha mo ay masyadong pamilyar. Kamukha mo ang isang babaeng dati naming pinagkatiwalaan, ngunit nagnakaw sa amin at lumayas, kasama ang ibang lalaki, a pathetic little girl who didn't know her place. You have her eyes, but I'm sure a successful woman like you wouldn't want to be compared to someone as cheap as her. Naramdaman ni Isabela ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang muling pagbukas ng mga lumang sugat ng gaslighting. Ngunit sa halip na manginig, dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang tasa. Isang sandali ng katahimikan ang namayani habang marahan niyang hinihigop ang tsa. Hinahayaan ang init nito na dumaan sa kanyang lalamunan bago siya muling sumagot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso sa matanda. Walang bahid ng takot o hiyang inaasahan nito. That's a very tragic story, Doña Carmen. Ang mahinahong sagot ni Isabela. It's funny how memory works, isn't ito? Minsan, ang mga tao ay gumagawa ng sarili nilang bersyon ng katotohanan para protektahan ang kanilang tinatawag na hiya. But speaking of things that are cheap, let's talk about value. Specifically, the value of the Valenzuela Corporation's remaining assets. Dahan-dahang naglabas si Isabela ng isang itim na folder mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa lamesa. Sa loob nito ay ang mga dokumentong nagpapakita ng sunod-sunod na pagkalugi, mga lihim na utang sa bangko, at mga peking report na ginagamit ni Rodrigo para itago ang unti-unting pagbagsak ng kanilang negosyo. What is this? Ang tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng bahagyang panginginig. Ang kanyang maskara ng pagiging kalmado ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Iyon ay ang katotohanan na pilit ninyong ibinabaon sa ilalim ng inyong mga mamahaling hiyas, Madam. Ang madiing sabi ni Isabela. Ang kumpanya niyo ay parang isang diamanteng may lamat sa loob. Mukhang matibay sa labas, pero isang pitik na lang, magiging alikabok na. At ang diamanteng iyan, hawak ko na ang mitya para tuluyan itong basagin. Tumayo si Doña Carmen, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. How dared ka? Wala kang alam sa pamilya namin. You're just a jeweler, a nobody trying to act big. Hindi natinag si Isabela. Nanatili siyang nakaupo. Kalmado pa ring humahawak sa kanyang tasa ng tsaa habang pinagmamasdan ang pagkawala ng kontrol ng matanda. Ingatan niyo ang inyong puso, Doña Carmen. Baka mawala ang inyong dangal sa publiko kapag nalaman nilang ang pamilyang Valenzuela na tinitingala ay nabubuhay na lamang sa mga kasinungalingan at utang. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, kinuha ni Isabela ang isang maliit na pilus na kahon at iniabot ito sa matanda. A gift before you go, Madam, para sa inyong pagbisita. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Carmen nang buksan niya ang kahon. Sa loob nito ay isang itim na perlas. Nagniningning, malamig,
at tila sumasalamin sa kadiliman. It's a black pearl, ang pabulong na sabi ni Isabela. Araw-araw niyo itong tingnan, Doña Carmen, dahil kasing itim niyan ang budhi ng mga taong nagtapon sa isang inosenteng ina sa kalsada 7 taon na ang nakalilipas. Wala nang nasabi ang matanda. Mabilis niyang kinuha ang kanyang gamit at nagmarcha palabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtakas mula sa isang multong hindi niya inaasahang magbabalik. Ngunit paglabas niya sa gusali, agad niyang inilabas ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit habang dinadayal ang numero ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang abogado. Gawan mo ng paraan! Ang bulyaw ni Doña Carmen sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng puot at desperasyon. Ipasara mo ang tindahan ng babaeng yan. Ngayon din, gamitin mo lahat ng koneksyon natin sa gobyerno, sa media, kahit saan. Sisiguraduhin kong bukas na bukas, wala ng Isabela Santos na tatapak sa Maynila. Nakalimutan na ni Doña Carmen na ang apoy na sinubukan niyang patayin noon ay nagbalik na bilang isang naglalagablab na sulo at ang bawat hakbang na gagawin niya upang pigilan ito ay tila pagdagdag lamang ng gasolina sa isang sunog na handang tumupok sa lahat ng kanyang minamahal. Ang selos ay isang lason na hindi pumapatay ng madalian. Dahan-dahan itong nananalaytay sa mga ugat, sinusunog ang tiwala, at dinudurog ang anumang natitirang respeto hanggang sa maging abo ang pundasyon ng isang relasyon. Sa loob ng kanyang tahimik na opisina, pinagmasdan ni Isabela ang isang mamahaling relo na gawa sa pilak at diamante. Ang kislap nito ay tila isang malamig na pangungutya sa katapatang kailanman ay hindi ibinigay ni Rodrigo sa kanya noon. Gamit ang isang panulat na may itim na tinta, isinulat ni Isabela ang ilang salita sa isang maliit na card na may bango ng mamahaling rosas. Salamat sa kagabi. Hindi ko malilimutan ang bawat sandali. Ang pabulong niyang basa sa isinulat. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Alam niya na ang mga salitang ito ay sapat na upang magliyab ang apoy ng pagdududa sa pusong puno ng kawalan ng seguridad ni Bianca. Ang card ay maingat niyang inilagay sa loob ng kahon bago ito ipinadala sa opisina ni Rodrigo sa pamamagitan ng isang sikretong mensahero. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ng mga Valenzuela, ang tensyon ay tila isang kable ng kuryente na anumang sandali ay handang sumabog. Pumasok si Bianca nang walang katok. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at ang bawat tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang pagpapakita ng kanyang pagmamay-ari sa lugar na yon. Naabutan niya si Rodrigo na abala sa pagbabasa ng mga ulat na puro pula ang marka, tanda ng unti-unting paglubog ng kanilang kumpanya. Ngunit ang atensyon ni Bianca ay agad na naagaw ng isang kahon na nakapatong sa ibabaw ng mesa ni Rodrigo, isang regalong hindi galing sa kanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang tinatanggal ang sirnalaso na nakabalot dito. Ang pagkakabukas ng maliit na kandado ng kahon ay naging hudyat ng simula ng isang malaking kaguluhan. Nang mabasa ni Bianca ang card, ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay bago ito tuluyang namula sa matinding galit. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang bawat singhap ay tila may kasamang lason na sumasakal sa kanyang katinuan. Ano ito, Rodrigo? Sino ang nagpadala nito sa'yo? Ang bulyaw ni Bianca, ang kanyang boses, ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng opisina. Ibinato niya ang card sa harap ng asawa. Ang papel ay dahan-dahang lumipad patungo sa dibdib ni Rodrigo bago ito tuluyang nalaglag sa sahig. Nagulat si Rodrigo at tagad na kinuha ang card. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagtataka
Habang binabasa ang mensaheng hindi niya maintindihan. I don't know what you're talking about, Bianca. Ngayon ko lang nakita yan. Baka nagkakamali lang ng padala. Nagkakamali. Rodrigo, don't make me look like a fool. Thank you for last night. Sinong babae ang kasama mo kagabi habang sinasabi mong may meeting ka? Ang pagsigaw ni Bianca ay tila isang pagsabog ng lahat ng kanyang kinikimkim na takot. Lumapit siya kay Rodrigo at itinulak ang balikat nito nang may matinding puwersa. Wala kang kwenta. Alam mo bang kung hindi dahil sa yaman at pangalan ng pamilya ko, matagal ka ng pulubi? You're just a parasite, Rodrigo. Isang linta na sumisipsip sa amin para lang magmukhang tao. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa ego ni Rodrigo. Ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa ilalim ng lamesa. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi lamang dahil sa bintang ni Bianca, kundi dahil sa katotohanang hinubaran siya nito ng kanyang dangal sa loob ng sarili niyang opisina. Ngunit bago pa siya makasagot, tumalikod na si Bianca at nagmarcha palabas. Ang malakas na paghampas ng pinto ay nagdulot ng panginginig sa mga gamit sa loob ng silid. Mula sa kanyang butik, nakatanggap si Isabela ng isang tawag. Ang boses sa kabilang linya ay ang pamilyar na tinig ni Manang Rosa, ang matandang kasambahay na naging tanging kakampi niya sa gitna ng kadiliman. Ma'am Lina, ay Miss Isabela pala. Nagkakagulo na po sa bahay. Grabe po ang sigawan ni na Sir Rodrigo at Ma'am Bianca. Sabi ni Ma'am Bianca, wala raw kwentang lalaki si Sir. Parang sasabog na po ang mansyon sa tindi ng away nila. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela habang pinagmamasdan niya ang ulan na dahan-dahang bumabasa sa bintana ng kanyang butik. Naramdaman niya ang isang uri ng kasiyahan, ngunit ito ay hinaluan ng isang malalim na lungkot para sa batang si Diego na tiyak na nakakarinig sa lahat ng ingay na yon. Hayaan mo sila, Manang Rosa. Ang mga anay ay nagsisimula na ring kainin ang sarili nilang bahay. Bantayan mo lang po si Diego para sa akin. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang kanyang telepono. Ang kanyang plano ay gumagana ng higit pa sa kanyang inaasahan. Ang pagkawasak ng tiwala ni na Rodrigo at Bianca ang magiging mitya ng kanilang tuluyang pagbagsak. Ngunit alam ni Isabela na hindi sapat ang selos upang mapabagsak ang isang pader na gawa sa kasinungalingan. Kailangan niya ng higit pang impormasyon, higit pang mga alas na magagamit laban sa kanila. Hindi alam ni Isabela na sa mga sandaling iyon, si Bianca ay hindi lamang umiiyak sa loob ng kanyang sasakyan. Ang babae ay kumuha ng kanyang telepono at tinawagan ng isang private investigator na kilala sa paggawa ng maruruming trabaho. I want you to follow Rodrigo and find out everything about that Isabela Santos. I want her ruined. Ngunit ang hindi alam ni Bianca, ang investigador na kanyang tinawagan ay matagal na ring tumatanggap ng suporta at tulong mula sa isang lihim na kliyente na nagtatago sa pangalang Isabela. Ang bawat hakbang ni Bianca ay tila isang sayaw sa palad ni Isabela, isang serye ng mga pagkilos na siya mismo ang nagdidikta. Sa gitna ng lumalakas na ulan, isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Isabela habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa salamin. Handa na ba siyang harapin ang susunod na yugto ng kanyang plano? O ang apoy na kanyang sinimulan ay maaari ring tumupok sa huling bakas ng kabutihan na natitira sa kanyang puso? Ang bulwagan ng paaralan ay puno ng malakas na ingay ng mga mag-aaral at mga magulang na abala sa paparating na paligsahan sa sining, ngunit sa isang sulok, tila may isang maliit na isla ng katahimikan kung saan nakaupo ang isang batang lalaki. Mula sa malayo, pinagmasdan ni Isabela si Diego. Ang bata ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakasagsag, habang ang kanyang mga kamay ay abala sa paglalaro sa dulo ng kanyang lapis. Walang Rodrigo na nakatayo sa kanyang likuran. Walang Bianca
na nagpapanggap na nagmamalasakit. Ang bata ay nag-iisa sa gitna ng karamihan, isang tanawing nagdulot ng isang pamilyar na hapdi sa dibdib ni Isabela. Tila isang mahigpit na pagkuyom ng kamay sa kanyang puso na nagpapabagal sa kanyang bawat hininga. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay nalulunod sa ingay ng paligid, ngunit sa kanyang pandinig ay tila bawat tapak ay isang hakbang patungo sa isang nakaraan na pilit niyang binabalikan. Huminto siya sa harap ng bench kung saan nakaupo ang anak. Ang anino ni Isabela ay tumakip sa papel na ginuguhitan ni Diego na naging dahilan upang mag-angat ng tingin ng bata. Ang mga mata ni Diego ay bakas ng pagkabigla. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang nagsalubong habang tinititigan ng eleganteng babaeng nasa kanyang harapan. "Hello! I hope I'm not bothering you. Ang ganda ng ginagawa mo." Ang malumanay na sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng pagpapanggap ng pagiging isang estranghero. Ang kanyang lalamunan ay tila natutuyo at ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumakatal sa loob ng bulsa ng kanyang suot na coat. "Thank you po." Ang maikling sagot ni Diego. Ang boses ay malamig at puno ng distansya. "Pero wala po akong kasama ngayon. My parents are busy, as usual." Ang bawat salita ng bata ay tila isang malamig na hanging humahagupit sa balat ni Isabela. Naupo siya sa tabi ni Diego, sapat ang layo upang hindi ito matakot, ngunit sapat ang lapit upang maamoy ang pamilyar na bango ng buhok ng bata na matagal niyang pinangulilahan. Doon niya napansin ang isang maliit na bagay na nakasabit sa strap ng bag ni Diego. Ang pulang bracelet na gawa sa sinulid, kupas na ang kulay at may mga himulmol na, ngunit nanatiling nakatali ng mahigpit. "That's a nice bracelet." Ang pabulong na puna ni Isabela. Ang kanyang paningin ay nakapako sa munting alaala ng kanyang pag-alis. "Does it mean something special?" Tumingin si Diego sa bracelet at bahagyang hinaplos ito ng kanyang maliit na hinlalaki. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang batang muka. Sabi ni Lola, galing daw ito sa totoong nanay ko. Sabi niya, masama raw ang nanay ko. Magnanakaw at iniwan ako dahil mas pinili niya ang ibang lalaki. Pero, minsan po, kapag malungkot ako, tinitingnan ko lang ito. Pakiramdam ko po kasi, hindi naman totoo yung sinasabi nila. I feel like she loved me more than anyone else did. Naramdaman ni Isabela ang pag-akyat ng init ng mga luha sa kanyang mga mata, isang baha ng pighati na pilit niyang pinipigilan. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi. Ang lasa ng sarili niyang dugo ay humalo sa pait ng kanyang nararamdaman. Ang pagnanais na yakapin ng bata at isigaw ang katotohanan ay tila isang naglalagablab na apoy sa kanyang kalooban. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pag-ibig. Isang pag-ibig na 7 taong naipon sa dilim at lamig ng Paris. Alam mo, Diego, hindi lahat ng naririnig natin ay totoo. Ang mahinahong sabi ni Isabela, habang dahan-dahan niyang iniaabot ang kanyang kamay upang ayusin ang medyo tabing na kwelyo ng uniforme ng bata. Ang mga nanay, kahit anong mangyari, kahit ilayo pa sila ng tadhana, hinding-hindi nila makakalimutan ang kanilang mga anak. You are a mother's greatest masterpiece, higit pa sa anumang diamante sa mundo. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ang pagdampi ng mga daliri ni Isabela sa tela ng uniforme ni Diego ay tila isang daloy ng kuryente na nagdala ng kakaibang init sa kanilang mga balat. Napatingin si Diego nang matagal kay Isabela. Ang kanyang malulungkot na mata ay tila nagtatanong. Tila may pamilyar na init siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Hindi man niya alam ang pangalan ng babaeng nasa kanyang harap. Naramdaman ng bata ang isang uri ng kaligtasan na matagal nang nawala sa kanyang buhay.
Tumayo si Isabela nang marinig ang hudyat ng pagsisimula ng paligsahan. Galingan mo ha? I'll be rooting for you. Ang huling sabi niya bago siya mabilis na tumalikod. Hindi na hinintay ang sagot ng bata dahil alam niyang sa isang iglap ay tuluyan nang babagsak ang kanyang mga luha. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtakas mula sa sariling emosyon. Pagpasok niya sa loob ng kotse, hinayaan niyang humulagpos ang mga hikbi na kanina pa sumasakal sa kanyang dibdib. Isinandal niya ang kanyang noo sa manibela. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng sakit at pangungulila. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng pagdating ng isang mensahe sa kanyang telepono. Sa pagbukas niya ng screen, ang kanyang buong mundo ay tila muling naging yelo. Isang litrato ang ipinadala ni Doña Carmen, isang kuha sa kanila ni Diego habang magkausap sa bench ilang minuto lang ang nakalilipas. May kalakip itong maikling mensahe sa Tagalog na kasing talim ng isang balisong. Stay away, Lina. Huwag mong madungisan ang apo ko ng dumi ng iyong nakaraan. Isang maling galaw mo pa. Sisiguraduhin kong kahit anino mo ay hindi na niya muling makikita. Tinitigan ni Isabela ang screen. Ang kanyang mga luha ay natuyo at napalitan ng isang nag-aalab na puot. Ang babala ng matanda ay hindi nagdala ng takot, kundi isang mas matinding determinasyon. Ang huling pader na naghihiwalay sa kanila ng kanyang anak ay pilit na tinitibag ng kasamaan, ngunit hindi alam ni Doña Carmen na ang inang dati nilang itinapon sa putikan ay hindi na lamang basta lumalaban para sa sarili. Hanggang saan kayang pumunta ang isang ina upang protektahan ang huling bakas ng pag-asa sa puso ng kanyang anak, at sapat na kaya ang talim ng diamante ni Isabela upang putulin ang mga kamay na pilit sumasakal sa kanilang dalawa? Ang bawat pintig ng oras sa loob ng tahimik na opisina ni Isabela ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapaalala sa kanya ng panganib na papalapit. Matapos matanggap ang mensahe mula kay Doña Carmen, ang hangin sa paligid ay tila naging kasing talim ng mga bubog na handang humiwa sa anumang sandali ng katahimikan. Hindi nagtagal. Ang pintong gawa sa mabigat na kahoy ay dahan-dahang bumukas at pumasok ang matandang Valenzuela na may dalang aura ng kapangyarihan na tila isang itim na ulap na lumalamon sa liwanag. Masyado kang matapang, iha. Ang panimula ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay tila isang malambot na bulong na puno ng nakatagong lason. Lumapit siya sa lamesa ni Isabela at dahan-dahang inilapag ang kanyang mga kamay na pinalamutian ng mga antigong singsing. Iniisip mo ba na dahil sa yaman at pangalang Isabela Santos ay maaari mo nang balikan ang nakaraang matagal na naming ibinaon? Ang dumi ay mananatiling dumi kahit balutin mo pa ito ng ginto at diamante. Tinitigan siya ni Isabela ng diretsyo. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang upuan upang pigilan ang anumang panginginig. Ang dumi na sinasabi niyo, Doña Carmen, ay ang putik na kayo mismo ang nagtapon sa akin. Ngunit nakalimutan niyo yata na ang putik ang nagpapalago sa mga bulaklak na pinakamaganda at pinakamatatag. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Ang bulaklak ay madaling pitasin at tapakan. Bukas, sa gabi ng charity gala, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung sino ka talaga. Ang dakilang Isabela Santos ay isa lamang magnanakaw na nagngangalang Lina na nagtaksil sa sariling asawa at tumakas mula sa hustisya. Isang salita ko lang sa media at guguho ang lahat ng iyong pinaghirapan. Go ahead, Doña Carmen. Let's see who falls harder. Ang kalmadong sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay walang bahid ng takot na inaasahan ng matanda. Ngunit bago niyo gawin yan, siguraduhin niyo muna na ang sarili niyo ring mga kamay ay malinis. Dahil ang apoy na sisimulan niyo ay maaaring tumupok sa huling bakas ng karangalan
na mayroon ang pamilya niyo. Nang makaalis ang matanda, hindi hinayaan ni Isabela na lamunin siya ng takot. Tahalip, agad siyang kumilos. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis patungo sa isang madilim at tagong bahagi ng lungsod, malayo sa nagniningning na mga ilaw ng kanyang butik. Sa loob ng isang maliit na apartment, hinarap niya ang isang lalaking may mukhang puno ng pagsisisi, ang dating driver ng mga Valenzuela na ginamit noon upang pamikein ang mga ebidensya laban sa kanya. Ang takot sa mga mata ng lalaki ay tila isang salamin ng kanyang sariling nakaraan. Ma'am Lina, patawarin niyo po ako. Wala po akong nagawa noon. Pinagbantaan nila ang buhay ng pamilya ko. Ang pabulong na pagsusumamo ng lalaki, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Hinawakan ni Isabela ang kamay ng lalaki, hindi nang may galit, kundi nang may matinding determinasyon. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, Mang Segundo. Hindi na kayo kailangang matakot. Bibigyan ko kayo ng proteksyon. Ngunit kailangan kong sabihin nyo sa harap ng lahat ang tunay na nangyari 7 taon na ang nakalilipas. Lumipas ang mga oras na tila mga segundong punong-puno ng kaba. Gabi na nang makabalik si Isabela sa kanyang tahanan. Ang bawat sulok ng kanyang bahay ay tila nagpapaalala sa kanya ng gabi ng charity gala na gaganapin kinabukasan, ang entablado kung saan magaganap ang huling paghaharap. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, ang screen ng kanyang telepono ay biglang nagliwanag sa ibabaw ng lamesa. Nang sagutin niya ito, ang boses ng isang bata ang bumati sa kanya, isang boses na nagpatigil sa takbo ng kanyang mundo. Mama! Ang pabulong na tanong ni Diego sa kabilang linya. Ang boses nito ay basag dahil sa pag-iyak. Tila ba itinatago niya ang kanyang sarili sa ilalim ng mga kumot upang hindi marinig ng sinuman. Mama, ikaw po ba talaga si Miss Isabela? Narinig ko po si Lola. Sabi niya, may gagawin siyang masama sa inyo bukas. Sabi niya, papapulis daw po kayo at hindi ko na kayo muling makikita. Naramdaman ni Isabela ang paghulagpos ng kanyang hininga. Ang kanyang mga luha ay mabilis na bumalong sa kanyang mga pisngi. Ang bawat hikbi ng kanyang anak ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Diego, anak, huwag kang matakot. Makinig ka kay Mama, ha? Walang mangyayaring masama. Natatakot po ako, Ma. Ang patuloy na pag-iyak ng bata. Sabi ni Lola, masama ka raw. Pero nung hinawakan niyo po ang kamay ko kanina, naramdaman ko pong mahal niyo ako. Ma, please, huwag niyo po akong iwan ulit. Ang bawat salita ni Diego ay tila isang panandang bato na nagpapatibay sa determinasyon ni Isabela. Ang kanyang takot ay tuluyan ng napalitan ng isang naglalagablab na pagnanais na protektahan ang kanyang anak. Hinding-hindi na tayo maghihiwalay, Diego. Pangako yan ni Mama. Matulog ka na, anak. Bukas, lahat ng kasinungalingan ay matatapos na. Matapos ang tawag, nanatiling nakatayo si Isabela sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw ng diamante. Ang huling barahan ni Doña Carmen ay inilatag na, ngunit hindi alam ng matanda na si Isabela ay may dalang katotohanan na handang gumuho sa buong kaharian ng mga Valenzuela. Sa pagdating ng umaga, isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanyang kaluluwa habang tinititigan ang kanyang sarili sa salamin. Handa na ba siyang isakripisyo ang lahat ng kanyang karangalan para lamang sa pagkakataong muling mayakap ang kanyang anak? O ang gabi ng gala ay magiging huling pagkakataon na makikita niya ang liwanag ng kalayaan? Ang bawat kislap ng mga chandelier sa loob ng malaking ballroom ay tila mga matang ng huhusga, nagniningning sa gitna ng karangyaan ng charity gala ng mga Valenzuela. Ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng alak ay humahalo sa tensyon na tila isang makapal na usok na bumabalot sa buong silid. Sa gitna ng lahat ng ito, dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan
at pumasok si Isabela Santos. Ang kanyang suot na gown na kasing itim ng gabi ay pinalamutian ng mga diamanteng tila mga luhang naging bato. Bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa mga bulungan ng nakapaligid. Si Doña Carmen na noo ay nakatayo sa itaas ng entablado kasama si Rodrigo at Bianca ay biglang nanigas. Ang kanyang hawak na baso ng champagne ay bahagyang nayanig na nagdulot ng maliliit na alon sa loob ng kristal. Sa harap ng lahat ng mga VIP at mga mamamahayag, naglakad si Isabela patungo sa harap. Ang kanyang mukha ay kasing linis ng porselana at walang bakas ng anumang emosyon. Ladies and gentlemen, ang panimula ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na pilit itinatago sa ilalim ng pelos. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang ipakilala ang isang panauhin na matagal nang nagpapanggap. Ang babaeng ito, na kilala ninyo bilang Isabela Santos, ay isa lamang impostora. Siya ay si Lina, ang dating asawa ng aking anak, na nagnakaw sa amin at tumakas 7 taon na ang nakalilipas. Isang kriminal na nagtatago sa likod ng mga hiyas. Isang mabilis na singhap ang kumawala mula sa karamihan na sinusundan ng mas malakas na bulungan na tila isang kawan ng mga bubuyog na nabulabog. Ngunit sa halip na yumuko o tumakas, dahan-dahang umakyat si Isabela sa entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng isang gulat na MC. Ang kanyang mga daliri ay matatag at hindi kakikitaan ng anumang panginginig. Ang katotohanan ay hindi kailanman nagtatago sa likod ng mga maskara, Doña Carmen. Ang mahinahong sabi ni Isabela, ang bawat salita niya ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Dahil ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa ilalim ng lupa, ay palaging hahanap ng paraan upang sumikat sa ilalim ng liwanag. Biglang nagbago ang imahe sa malaking screen sa likuran ng entablado. Hindi ito ang mga larawan ng kawanggawa na inaasahan ng lahat, kundi ang mukha ni Mang Segundo, ang dating driver ng mga Valenzuela. Sa video, umiiyak ang matanda habang ipinagtatapat ang bawat utos ni Doña Carmen. Kung paano pineke ang mga retrato, kung paano itinalaga ang paninirang puri kay Lina, at kung paano siya binayaran upang manahimik sa loob ng maraming taon. Sinundan ito ng mga dokumentong nagpapakita ng lihim na paglilipat ng pondo ni Rodrigo mula sa kumpanya patungo sa mga personal na account ni Bianca. Ang bawat pahina na lumalabas sa screen ay tila mga sampal na tumatama sa mukha ni na Rodrigo at Doña Carmen sa harap ng buong high society. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng tingga. Binuwag lamang ng malakas na paghinga ni Doña Carmen na tila kapos na sa hangin. "You liar! This is all fake!" Ang sigaw ni Rodrigo, ang kanyang mukha ay namumula sa hiyang, hindi niya mapigilan. "Isabel, you're ruining everything." "No, Rodrigo. You ruined yourself the moment you chose greed over your own family." Ang madiing sagot ni Isabela. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang huling lamat ng kanilang alyansa ay tuluyan ng bumagsak. Tumingin si Bianca kay Rodrigo nang may matinding pandidiri. Sa takot na madamay sa pagbagsak ng mga Valenzuela, isinigaw ni Bianca sa harap ng lahat ang katotohanang matagal na niyang itinatago. "I told you! We should have left months ago. Wala ka ng pera, Rodrigo. You lied to me too. Sabi mo sa akin, secure ang lahat, but you're just a failure." Ang sigaw ni Bianca ay tila huling pako sa kabaong ng dangal ng pamilya Valenzuela. Ang hiya na pinakaingatan ni Doña Carmen ay tuluyan ng nagkadurog-durog sa sahig ng ballroom, kasabay ng kanyang baso ng champagne na nabitawan niya at nagkalat sa kanyang paanan. Ang matanda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik bago tuluyang nawalan ng balanse. Sa labas ng mga malalaking bintana, ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang magliwanag sa dilim. Ang kanilang pagdating ay tila isang hudyat ng wakas. Pumasok ang mga opisyal sa loob ng ballroom. Ang bawat hakbang nila
ay tila naglalapit sa katarungang 7 taon na hinintay ni Isabela. Ang malamig na bakal ng mga posas ay sumapat sa mga pulso ni Rodrigo. Isang tunog na para kay Isabela ay higit na mas maganda kaysa sa anumang musika sa mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang paningin ni Isabela ay agad na naglibot sa buong silid. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malalim na pangangamba. Hinanap niya ang isang maliit na figura sa gitna ng kaguluhan, ang tanging dahilan kung bakit niya pinagdaanan ang lahat ng pait na ito. Nasaan si Diego? Ang katahimikan sa gitna ng nagkakagulong mga tao ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa kanyang puso. Isang katanungan na tila isang bagong bagyong nagbabadyang muling sumira sa kanyang kapayapaan. Nakuha na ba ni Isabela ang katarungang kanyang hinahanap o ang pagbagsak ng mga Valenzuela ay naging mitya lamang ng isang mas malaking panganib na hahadlang sa muling pagtatagpo nila ng kanyang anak? Ang bawat hakbang ng mga gwardya sibil habang kinaladkad si Rodrigo palabas ng ballroom ay tila isang mabagal na martsa patungo sa katapusan ng isang malupit na rehimen. Ang ingay ng mga bulungan at ang kislap ng mga kamera ng media ay tila mga latigong humahagupit sa huling bakas ng dangal ni Rodrigo. Sa kanyang desperasyon, sinubukan niyang abutin ang kamay ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at takot. Ngunit ang babaeng dati niyang inuna kaysa sa sariling asawa ay dahan-dahang umatras. Walang bakas ng pag-ibig sa mga mata ni Bianca, tanging pandidiri at ang pagnanais na iligtas ang sariling balat mula sa lumulubog na barko ng mga Valenzuela. "Bianca, please! Tulungan mo ako! Tell them this is a mistake!" Ang sigaw ni Rodrigo, ang kanyang boses ay basag at puno ng panginginig. Ngunit tinalikuran lamang siya ni Bianca. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato habang mabilis siyang naglakad palayo. Iniiwan ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat, ngunit ngayon ay wala ng silbi sa kanyang mga ambisyon. Ang malamig na bakal ng posas ay muling humigpit sa mga pulso ni Rodrigo, isang huling hudyat na ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho sa dilim ng rehas. Hindi rin nakaligtas si Bianca sa hagupit ng tadhana. Habang sinusubukan niyang lisanin ang ballroom dala ang kanyang mga mamahaling alahas, sinalubong siya ng sarili niyang mga magulang at mga kaibigan sa high society. Ngunit sa halip na yakap, ang nakita niya ay ang malalamig na tingin ng pagtakwil. Ang kahihiyang idinala niya sa kanyang pamilya dahil sa pakikipagrelasyon sa isang kriminal at ang pagkakasangkot sa pandarambong ay hindi mapapatawad. Sa isang iglap, ang reyna ng mga party ay naging isang pulubi sa paningin ng lahat. Tinalikuran ng mundo at baon sa mga utang na hindi na niya mababayaran pa. Samantala, sa isang puting silid sa ospital na puno ng amoy ng antiseptiko, nakahiga ang dati ay makapangyarihang Doña Carmen. Ang kanyang katawan ay tila naging isang bilangguan para sa sarili niyang kaluluwa. Ang stroke na tumama sa kanya sa gitna ng gala ay nag-iwan sa kanya na hindi makapagsalita at hindi makagalaw ang kalahating bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa puting kisame, puno ng takot at ang hindi masabing pagsisisi na huli na para itama. Ang tanging naririnig sa silid ay ang mabagal at hirap na paghinga ng matanda na tila isang huling hininga ng isang naghihingalong kaharian. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Isabela. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang uri ng lamig na tila nagpatigil sa oras. Tumayo siya sa gilid ng kama ni Doña Carmen at tinitigan ang matanda. Wala nang galit sa puso ni Isabela, wala nang pagnanais na sumigaw. Ang nakita niya ay isang matandang babaeng biktima ng sarili niyang kasamaan at kayabangan. Isang malalim na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa, isang katahimikang nagsasabi ng libu-libong salita ng pait at katarungan. Ngayon,
Alam niyo na ang pakiramdam ng mag-isa sa gitna ng karamihan, Doña Carmen? Ang mahinahong sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na hangin sa gitna ng gabi. Ang hiya na palagi ninyong sinasabi, iyan din ang pumatay sa inyong karangalan. Itinapon niyo ako sa kalsada, 7 taon, na ang nakalilipas, hinayaan niyo akong mamatay sa lamig at gutom. Ngunit tinitigan ko kayo ngayon at nakikita ko ang isang taong mas mahirap pa kaysa sa akin noon. Kinuha ni Isabela ang isang baso ng tubig mula sa lamesa. Dahan-dahan niya itong inilapag sa gilid, sa bahaging hindi abot ng gumagalaw na kamay ng matanda. Ito ang eksaktong ginawa ni Doña Carmen kay Lina noong may sakit ito at nagmamakaawa ng tubig, ngunit pinanood lamang siya ng matanda habang naghihirap. Tinitigan ni Doña Carmen ang baso. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng uhaw at desperasyon, ngunit nanatiling kalmado si Isabela. Hindi ito paghihiganti sa paraang marahas, kundi isang pagpapaalala na ang bawat butil ng kasamaang itinanim ay may kaukulang ani sa hinaharap. Hindi ko na kayo kailangang saktan pa dahil ang sarili ninyong budhi ang gagawa niyan para sa akin. Ang huling sabi ni Isabela bago siya dahan-dahang tumalikod. Ang kanyang bawat hakbang palabas ng ospital ay tila nagpapagaan sa bigat na 7 taon niyang dinala. Ang bawat singhap niya ng sariwang hangin sa labas ay tila isang gamot na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Ang kaharian ng mga Valenzuela ay naging alikabok na, at sa gitna ng guhong iyon, si Isabela ay muling nabuo bilang isang babaeng malaya. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, isang mahalagang dokumento ang inabot sa kanya ng kanyang abogado na naghihintay sa labas. Ang bawat salitang nakasulat sa papel na yon ay tila isang bagong pintig ng kaba sa kanyang dibdib. Ang katarungan sa batas ay nakamit na, ngunit ang pinakamalaking laban, ang laban para sa legal na kustodya ni Diego, ay magsisimula pa lamang. Nasa kanya na ang lahat ng ebidensya ng pang-aabuso at kapabayaan ng mga Valenzuela. Ngunit ang huling desisyon ay hindi manggagaling sa huwes o sa mga papeles. Isang katanungan ang pilit na dumudurog sa kanyang kapayapaan habang tinititigan ang papalayong gusali ng ospital. Mayroon pa bang puwang ang pagpapatawad sa puso ng isang batang 7 taong pinalaki sa gitna ng mga kasinungalingan? O ang huling tagumpay ni Isabela ay magiging mitya lamang ng isang habambuhay na distansya sa pagitan nilang mag-ina? Ang bawat pintig ng segundo sa loob ng silid ng ahensya ng gobyerno ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang tadhana na 7 taon ng hinulma ng pait at pag-asa. Ang amoy ng mga lumang papeles at ang mahinang ihip ng bentilador sa kisame ay tila sumasabay sa mabagal na daloy ng emosyon sa loob ng 4 na sulok ng silid. Nakaupo si Isabela sa isang panig. Ang kanyang likod ay matuwid, ngunit ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa ay mahigpit na nakakuyom, pilit na pinatitigil ang panginginig na dulot ng matinding kaba. Sa kabilang panig, nakaupo si Rodrigo na may suot na kulay kahel na damit ng bilanggo. Ang kanyang mga kamay ay napapalibutan ng malamig na bakal ng posas na dahan-dahang tumatama sa kahoy na lamesa sa bawat galaw niya. Diego, anak, tumingin ka sa akin. Ang pabulong na pagsusumamo ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng desperation at ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng kakampi. Huwag kang maniniwala sa babaeng yan. She abandoned us, Diego. Iniwan niya tayo sa gitna ng hirap dahil mas gusto niya ang marangyang buhay sa ibang bansa. Ngayon lang siya bumalik dahil gusto niyang sirain ang pamilya natin. Manatili ka sa akin, anak. Ako ang papa mo. Ang bawat salita ni Rodrigo ay tila mga lason na pilit pa ring ibinabaon sa isipan ng bata. Tumingin si Isabela kay Diego, na noo ay nakaupo sa gitna. Ang kanyang maliit na katawan ay tila lalong lumiliit dahil sa bigat ng sitwasyon. Ang bata ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig
habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang bag kung saan nakasabit pa rin ang himulmulin at kupas na pulang bracelet. Dahan-dahang tumayo si Isabela at lumapit sa kanyang anak. Sa halip na maupo, lumuhod siya sa harap ni Diego upang magpantay ang kanilang paningin. Hindi niya tiningnan si Rodrigo. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon lamang sa batang nasa kanyang harapan. Inabot niya ang mga kamay ni Diego at sa pagkakataong ito, hindi niya itinago ang kanyang sarili. Hinubad niya ang kanyang mga mamahaling guwantes at ipinakita ang kanyang mga palad, ang mga kamay na puno ng maliliit na peklat at kalyo mula sa 5 taon ng pagiging domestic helper at pagtatrabaho sa mainit na atelier sa Paris. Diego, tingnan mo ang mga kamay ni Mama. Ang mahinahong panimula ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at katatagan. Ang mga sugat na ito ay hindi galing sa marangyang buhay. Nakuha ko ang mga ito habang naglilinis ako ng bahay ng ibang tao. Habang nagtitiis ako sa gutom at ginaw sa malayong bayan para lang magpadala ng pera na akala ko ay nakakarating sa'yo. 7 taon akong nabuhay sa dilim, Diego, dahil ang tanging liwanag na pinanghahawakan ko ay ang pangakong muli kitang mayayakap. Hindi kita iniwan dahil sa pera, anak. Iniwan kita dahil iyon lang ang tanging paraan para hindi ka nila saktan. Nagsimulang bumalong ang mga luha sa mga mata ni Isabela. Dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi at pumapatak sa mga kamay ni Diego. Sinulatan kita araw-araw, Diego. Bawat gabi, bago ako matulog, kinakausap ko ang langit at hinihiling na sana ay nararamdaman mo ang yakap ko kahit malayo ako. I suffered every single day just to become the person who can finally take you away from the people who lied to us. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Tumingin si Diego sa mga sugatang palad ni Isabela. Pagkatapos ay dahan-dahang inangat ang kanyang paningin sa mukha ng kanyang ina. Ang bata ay tila naglalakbay sa sarili niyang mga alaala. Pilit na pinagdidikit ang mga piraso ng katotohanan. Hinawakan ni Diego ang pulang bracelet sa kanyang bag, ang munting tali, na tila naging tanging anchor niya sa gitna ng bagyo. Papa always said na kinalimutan mo na ako. Ang pabulong na sabi ni Diego, ang boses ay basag at puno ng pighati. Pero tuwing gabi po, kapag hawak ko itong bracelet, parang may naririnig akong boses na nagsasabing, mahal mo ako. Ikaw po ba yun, Ma? Napahikbi si Isabela at dahan-dahang tumango. Ang kanyang noo ay idiniit sa mga kamay ng anak. Ako yun, Diego. Hinding-hindi ka nawala sa puso ni Mama. Bawat tibok nito ay para sa'yo. Tumingin ang social worker kay Diego. Ang kanyang mukha ay puno ng habag. Diego, kailangan naming malaman ang desisyon mo. Kanino mo gustong sumama? Sa papa mo o sa mama mo? Tumingin si Rodrigo kay Diego. Ang kanyang mga mata ay naniningkiti sa banta. Ngunit sa pagkakataong ito, hinarap siya ni Diego nang may katapangan na hindi inaasahan ng sinuman. Binitawan ng bata ang strap ng kanyang bag at mahigpit na hinawakan ang mga kamay ni Isabela. Ang init ng kanilang mga palad ay tila naging hudyat ng muling pagbubuklod ng kanilang mga kaluluwa. Gusto ko pong sumama kay Mama. Ang malinaw at matatag na pahayag ni Diego. Kasi po, si Mama, kahit nasasaktan siya, hindi niya ako binitawan. At ang mga kamay niya po ang pinakamagandang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Isang malakas na sigaw ng pagtutol ang kumawala kay Rodrigo. Ngunit agad siyang pinigilan ng mga gwardya. Ang tunog ng pagkakaladkad sa kanya, palabas ng silid, ay tila isang huling hininga ng isang madilim na kabanata. Naiwan sina Isabela at Diego sa loob. Yakap-yakap ang isa't isa ng napakahigpit na tila ba ayaw na nilang hayaan pang dumaan ng kahit anong hangin sa pagitan nila. Ang mga hikbi ni Isabela ay unti-unting napalitan ng mga buntong hininga ng kaluwagan. Dahan-dahan silang naglakad palabas ng gusali. Ang sikat ng araw
ay tila sumasayaw sa kanilang mga balat. Sa labas, ang sasakyan ni Isabela ay naghihintay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang anak. Ang bawat daliri ay nakakandado sa isa't isa. Tanda ng isang ugnayang hindi na muling mababasag. Habang pinagmamasdan ni Isabela ang malawak na kalangitan, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang pinangarap. Ang laban ay tapos na, ang katarungan ay nakamit na. Ngunit habang pasakay sila sa sasakyan, isang huling katanungan ang pilit na dumadampi sa kanyang isipan. Isang tanong na magtatakda ng kanilang panimula sa isang bagong mundo. Sapat na ba ang pagtatagpong ito upang tuluyang mabura ang mga anino ng nakaraan at paano bubuuin ng isang ina at anak ang isang kinabukasan sa ibabaw ng mga guho ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan? Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang kuta ng mga Valenzuela at ang sikat ng umaga sa veranda ng bagong tahanan ni Lina ay tila isang mainit na yakap ng tadhana. Ang hanging dumarating mula sa hardin ay may dalang bango ng mga namumukadkad na sampagwita. Isang halimuyak na nagpapaalala sa kanya na ang bawat bagyo ay may katapat na bahaghari. Nakaupo si Lina na ngayon ay mas kilala na bilang isang matatag at mapagmahal na ina kaysa sa isang tanyag na platerong si Isabela habang pinagmamasdan ang kanyang anak na si Diego. Ang bata ay masayang nagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng sigla at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng lumbay na dati ay naninirahan doon. Ang katahimikan ng paligid ay hindi na nakakabingi, kundi isang musika ng kapayapaan. Sa loob ng nagdaang 12 buwan, natutunan ni Lina na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang pagbuo muli sa sariling buhay nang walang bitbit na puot. Si Rodrigo ay nananatili sa likod ng mga rehas, tinitingnan ang 4 na sulok ng kanyang selda na tila ba doon na lamang magtatapos ang kanyang mga ambisyong naging abo. Si Bianca naman ay balita niyang namamasukan na bilang isang sales lady sa isang maliit na tindahan, malayo sa karangyaang dati niyang ipinagmamayabang, at tila ba ang bawat barya na kanyang kinikita ay isang paalala ng kanyang mga maling desisyon. At si Doña Carmen, ang matanda, ay nananatiling nakahiga sa isang pasilidad para sa mga nakatatanda, tahimik at nag-iisa, pinagmamasdan ng mga anino sa pader na tila ba iyon na lamang ang kanyang tanging kasama sa gitna ng kanyang pagkakasakit. Mama, tingnan niyo po ang bulaklak na ito. Ang ganda na niya, di ba? Ang masayang tawag ni Diego na bumasag sa malalim na pag-iisip ni Lina. Lumapit ang bata at ipinakita ang isang pulang rosas na kakatapos lang bumuka. Ngumiti si Lina at hinaplos ang buhok ng anak. Ang kanyang mga kamay, bagaman may mga peklat pa rin mula sa nakaraan, ay nagniningning na ngayon dahil sa kalinga at pagmamahal. Oo, anak. Parang ikaw. Kahit dumaan sa ulan, mas lalo lang tumitingkad ang ganda kapag sumikat na ang araw. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Lina ang ganap na paghilom ng kanyang mga sugat. Napatawad na ba niya sila? Ang pagpapatawad para kay Lina ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang pait, kundi ang pagpapasya na hindi nahayaan ang mga taong yon na kontrolin pa ang kanyang emosyon. Pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa tanikala ng paghihiganti. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa galit dahil punong-puno na ito ng pagmamahal para kay Diego at sa kanyang sarili. Ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon ay ang pinakamahalagang hiyas na kanyang nakuha, higit pa sa anumang diamante sa Paris. Mama, bakit po kayo nakatitig sa akin? Ang nakangiting tanong ni Diego habang dahan-dahang isinusukbit ang kanyang braso sa baywang ng ina. Wala lang anak. Masaya lang ako na nandito tayo. Nasa wakas, malaya na tayo. Ang pabulong na sagot ni Lina, kasabay ng isang mahigpit na yakap
na tila ba ayaw na niyang pakawalan ang sandaling iyon. Ang init ng katawan ng anak ay tila isang gamot na tuluyang nagpawis sa huling bakas ng ginaw na naramdaman niya 7 taon na ang nakalilipas. Ang kwento ni Lina ay isang paalala na ang buhay ay parang isang diamanteng throw. Kailangan nating dumaan sa matinding presyon, init at pagkaskas bago natin mailabas ang tunay nating ningning. Ang bawat luhang pumatak ay nagsilbing pampakinis sa ating pagkatao at ang bawat sakit ay naging pundasyon ng ating katatagan. Sa huli, ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ay hindi ang yaman o posisyon, kundi ang wagas na pag-ibig ng isang ina at ang tapang na bumangon mula sa putikan upang muling harapin ang liwanag. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel na kislap sa kanilang hardin, tiningnan ni Lina ang kanyang refleksyon sa salamin ng pintuan. Hindi na niya nakikita ang isang biktima, kundi isang babaeng nagtagumpay sa sarili niyang laban. Ang pulang bracelet na dati ay simbolo ng pangako ay nananatiling nakatago sa isang maliit na kahon sa kanyang kwarto. Hindi bilang simbolo ng sakit, kundi bilang patunay na ang bawat pangakong binitawan sa gitna ng unos ay may katuparan sa ilalim ng payapang langit. Tapos na ang paghihintay, tapos na ang pagtatago. Ang bagong kabanata ng kanilang buhay ay nagsisimula na at sa pagkakataong ito, wala nang sino mang makakapigil sa kanilang paglipad patungo sa isang kinabukasan na sila mismo ang nagpinta gamit ang kulay ng pag-asa at pagpapatawad.